Biblia sa Aklat ng mga Awit. Patuloy lamang tayo sa ating pag-aaral sa aklat na ito. At sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay ang Kabanatang 129, Psalm 129. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Psalm 129, Hear the word of the Lord. A song of ascents. Greatly have they afflicted me from my youth. Let Israel now say, Greatly have they afflicted me from my youth, yet they have not prevailed against me. The plowers plowed upon my back, they made long their furrows. The Lord is righteous, he has cut the cords of the wicked. May all who hate Zion be put to shame and turned backward. Let them be like the grass on the housetops, which withers before it grows up, with which the reaper does not fill his hand, nor the binder of sheaves his arms. Nor do those who pass by say, The blessing of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Pagpalain na ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa oras na ito, kami nga ay naghahangad na mula sa iyong salita ay kami maliwanagan sa katotohanan, sa lalong mapaalalim ang aming pagkakakilala sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kadakilaan, nang sa gayon kami ay magkaroon ng mas mataas na papurit pasalamat sa iyong pangalan. Gayon din ay mabuksan sa amin ang katotohanan ng inyong biyaya na sa harap ng iyong kabanalan, kami na mga makasalanan ay mayroong matatagpo ang kapatawaran at kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kung kami ay mananampalataya lamang. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na ang pangangaral na aming maririnig ay pakinggan namin ng may pananampalataya at ito'y matanim sa aming puso at magkaroon ng bunga sa aming buhay. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang awit na ito, tulad ng maraming beses na nating nabanggit, ay patuloy na kasama sa lupon ng mga awit na tinatawag na Songs of Ascents. At ang mga awit nga na ito ay paghahanda ng mga Israelita sa kanilang pista na kapag sila ay aakyat sa Jerusalem para idiwang ang kanilang mga pistang na itinaguyod sa kanila ng Panginoon. Ito ay mga awit na nagsisilbing paghahanda sa kanilang mga puso para sa kanilang pagsamba. At bilang paghahanda sa pagsamba, siguro ang mga i-expect natin ng mga tema ng mga kanta ay tungkol sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang pag-iingat, sa kanyang pagmamahal sa atin. Ito ang mga tema na ating kakapitan kung tayo mismo ay naghahanap ng inspiration para tayo ay magkaroon ng mas mainit na pagsamba sa Diyos. Pero ang awit na ito, kung ating titingnan, ay may kakaibang tema, hindi isang tema na expected natin na paghuhugutan ng bayan ng Israel ng kanilang inspiration sa pagsamba. At ito ay ang katuwiran ng Diyos. Titingnan natin ang thesis statement na masasabi natin sa buong awit na ito ay ang talatang 4, verse 4, The Lord is righteous. Ito ang nag-iisang pinakasimpleng declarative sentence na matatagpuan nyo sa buong awit na ito. At kinikilala na ang Panginoon, si Yahweh, ay matuwid. Yung mga naunang talatang 1 hanggang 3, siya ay nagdinilay-nilay sa mga nakaraan nilang pinagdaanan. At yung talatang 5 hanggang 8, siya naman ay tumitingin sa hinaharap mula doon sa kanyang napagtanto sa verse 4 na ang Diyos ay matuwid. Ito ay nagtulak sa kanya na magkaroon ng pag-asa at dumalangin na sa katuwiran ng Diyos siya ay parusahan at pigilan ang lahat ng mga may galit sa Zion. So ito ay isang awit na ang
tinuturo sa bayan ng Israel ay na maunawaan na ang kanilang ang katuwiran ng Diyos, the righteousness of God is a joy for believers. Ito ay pagmumulan ng kanilang kagalakan. Pag-iisipan nila, tinuturo sa kanila na ipagdiwang na ang Diyos ay matuwid. The Lord is righteous, at sa kanilang pagninilay-nilay sa katotohanan ito ay sa pag-iisip ng manunulat, sa gabay ng karunungan ng banal na Espiritu, sa kanyang inspired knowledge, ito ay magdudulot na ang kanilang pagsamba, ang kanilang kagalakan ay mapapataas. Kung kanilang maunawaan ang katuwiran ng Diyos, ito'y magpapalalim ng kanilang kagalakan. At ito nga ang akin ding mensahe na nais ihatid sa umagang ito, na atin nawang maunawaan na ang katuwiran ng Diyos ay ating kagalakan na maaari nating awitin, na dapat nating awitin ng may kagalakan. Kung titingnan natin ang mga inaawit natin na mga himno sa ating pagsamba, ang mga makikita nga nating kadalasang tema, siguro ang pinakamadalas na tema ng ating mga awit ay ang kanyang biyaya. Na sa biyaya ng Diyos tayong mga makasalanan ay nakatagpo ng kaligtasan. Siguro kung merong ibang tema na magiging laman ng ating awit, ang mga susunod, lalo na sa mga Reformed, ay ang kanyang pagiging makapangyarihan, ang pagiging soberano. At meron ding mga awit tungkol sa kanyang kabanalan. Ito naman ay hindi nalalayo doon sa tema ng kanyang katuwiran, pero mahirap makahanap ng isang kanta sa ating mga inaawit na patungkol sa kanyang katuwiran. Ito siguro ay hindi pamilyar sa atin. At hindi ganito ang ating takbo ng ating pag-iisip na ang katuwiran ng Diyos, ito man ay hindi naman natin itinatanggi, sumasang-ayon tayo sa katotohanan na ang Diyos ay makatarungan, siya'y makatuwiran. Ito ay ating niyayakap na katotohanan, pero hindi natin, tulad ng awit na ito, hindi natin ito nakikita na isang maaaring pagkunan natin ng kagalakan. Kung titingnan natin pagdating sa Revelation, sa chapter 15, ang kanilang inaawit ay tungkol sa katuwiran ng Diyos. Ang kanilang ipinagdiriwang sa Revelation 15, Revelation 16, saka Revelation 19. Sa nakita ni Juan na mga niluwalhating kaluluwa ng mga mananampalataya, sila na mga nawalan na ng kasalanan, ito ang kanilang ikinagagalak sa harap ng Panginoon, ito ang kanilang ipinupuri sa harap ng Panginoon, na nakita nila ang katuwiran ng Panginoon, kaya't ito ang nagpapagalak sa kanila. Hindi natin sinasabi na masama na tayo ay nakatuon sa biyaya ng Diyos. Isang napakagandang bagay na ating magandang at tama na ating nauunawaan na napakahalaga sa atin ng biyaya ng Diyos. Sa katotohanan, kung wala sa konteksto ng biyaya ng Diyos, ang lahat ng ibang katangian ng Diyos ay hindi magiging mabuting balita para sa atin. Kung ating titignan ang kabanalan ng Diyos, liban sa kanyang biyaya, ay tayo'y manliliit at mawawalan tayo ng pag-asa. Dahil sa harap ng kabanalan ng Diyos, tayo ay mga makasalanan at ang mauunawaan natin ay tayo'y karapat-dapat na mapurasahan. Kung ating titignan ang kanyang pagiging makapangyarihan at soberano, ay malalo lang tayong madidiin sa ating kasalanan at ating maiisip na ay kung ang Diyos ay soberano, edi wala akong magagawa sa harap niya na siyang pinakamakapangyarihan at ako ay makasalanan na ayon sa batas dapat makatanggap ng kaparusahan. So ang ibang katangian ng Diyos ay hindi magiging kalugod-lugod sa atin liban sa biyaya ng Diyos. So tama naman na tayo ay may pagbibigay diin sa biyaya ng Diyos. Pero dapat nga din nating maunawaan, ang tinuturo lang sa atin ng awit na ito, ay na itong aspeto na ito, itong katangian na ito ng Diyos, ay pagmumulan din ng karagdagan pa nating kaligayahan, nagpapalalim pa ng ating
pagsamba sa Diyos. Kaya upang sa ating pagnanasa na ang ating pagsamba ay mapalalim at madagdagan ang ating pag-ibig sa Diyos, isama natin ito sa ating mga pagdinilay-nilay at sa katotohanan, sa makikita nga natin, ay ang temang ito ay mas madaming beses nating mababasa sa Biblia kaysa sa biyaya. Kung in terms lang of quantity, ay ito ang madalas na inaawit sa mga awit at maging sa ibang awit na recorded in biblical history, makikita natin ito ang kanilang pinagdiriwang. Kaya mainam na kung tayo ay mas mahuhubog ang ating kaisipan at puso nang naayon sa salita ng Diyos, matutunan natin na ikagalak ang katotohanan na ito na ang Diyos ay matuwid. Sa umagang ito, para tayo ay magkaroon ng katulad na puso ng manunulat na ito at matupad yung kanyang layunin na tayo ay magalak doon sa katotohanan na ang Diyos ay matuwid. Ang nais ko lamang gawin ay sumagot ng dalawang tanong. Una, ano ang ibig sabihin kapag sinasabi sa Biblia na ang Diyos ay matuwid? Ang tatanong lang natin, ano ang ibig sabihin ng pagiging matuwid ng Diyos? At pangalawa, ay ang pangalawang simpleng tanong, paano at bakit ito naging kagalakan? Paano ito magiging kagalakan ng mananampalataya na ang Diyos ay matuwid? So una, sagutin natin itong tanong na ano ang kahulugan kapag sinasabi at nababasa natin sa Biblia na ang Diyos ay matuwid. Yung salitang matuwid sa ating lengguwahe ay naguugat dun sa salitang tuwid, ibig sabihin diretso, ito'y kabaliktaran ng salitang baluktot. Sa usapang moralidad ay ang tinutukoy nito ay ang pagiging mabuti. So kapag sinasabi na ang isang tao ay matuwid, sinasabi natin na hindi siya nadadala ng kabaluktutan sa kanyang kapaligiran. At minsan makikita natin na ginagamit din ang ganyang ibig sabihin ng pagiging matuwid kapag Diyos ang tinutukoy. Halimbawa, sa awit 145, Psalm 145, meron dong talata na ikinakabit yung pagiging matuwid sa kanyang pagiging mabait. Yun ang ginamit na salita sa Tagalog. The Lord, sa verse 17, 145 verse 17, the Lord is righteous in all His ways and kind in all His works. So sa Hebrew poetry, ang pag-uulit o pag-restate ng isang linya ay basically nag-affirm ng isa pang ng parehong katotohanan. So sa pag-iisip dito ng manunulat ay yung pagtawag sa kanyang righteous ay kamuka o kapareho ng tatawagin siyang mabait or kind. So ito ay isa sa mga kahulugan kapag tinatawag ang Diyos na matuwid. Ngunit sa mas madalas na paggamit ng salitang matuwid, pagpatungkol sa Diyos, hindi ito ang kahulugan na matatagpuan natin. Ang kahulugan na makikita natin ay mas malapit sa kanyang pagiging hukom. Na siya ay isang matuwid na hukom. Yun ang mismong sinasabi sa awit, Psalm chapter 7, verse 11, God is a righteous judge. So kung tatanong kung in a sense or in what sense can we say that God is righteous, He is a righteous judge. Siya ay matuwid bilang isang hukom. At bilang isang matuwid na hukom ay ibig sabihin ng kanyang mga hatol, ang kanyang mga desisyon ay matuwid. Kaya minsan hindi man ang Diyos mismo ang binibigyan ng kapurihan o tinatawag na matuwid, ang tinatawag ay ang kanyang mga hatol, ang kanyang mga desisyon at kanyang lahat ng mga ginagawa ay tinatawag na matuwid. Ito makikita natin sa Psalm chapter 9 verse 7 to 8. Sa Psalm chapter 9 verse 7 to 8,
The Lord sits enthroned forever. He has established His throne for justice, and He judges the world with righteousness. He judges the peoples with uprightness. So dito ang tinawag naman na righteous ay ang kanyang paghahatol, kung paano siya maghatol sa kanyang paghuhukom, at iyon ang tinatawag na righteous. At syempre ito ay pareho lang ng ibig sabihin na sa pagtawag sa Diyos na at sa kanyang mga hatol na matuwid, siya ay isang Diyos na sa kanyang mga ginagawa, ito ay naaayon sa batas, naaayon sa kabutihan, at hindi nahahaluan ng kahit anong kabaluktutan. Yun ang mas madalas na ibig sabihin ng righteous. At kung siya ay isang matuwid na hukom na may matuwid na mga hatol, ang ibig sabihin nito, at makikita natin minsan na ibig sabihin ng pagiging matuwid na hukom sa atin ding sariling isipan, in common sense, ay kapag mabuti ay kanyang gagantimpalaan, kapag masama, kanyang paparusahan. Ito ay ginagamit sa Romans 13. Ito ang trabaho ng isang namumuno na dapat niyang gantimpalaan ng mabuti at parusahan ang masasama. At ito ay sinasabi rin tungkol sa Diyos, at sa mga awit, mayroong papuri sa Diyos na ganito ang kanyang ginagawa. Sa Psalm chapter 11, verse 7, ay sinasabi, "The Lord is righteous, He loves righteous deeds, and the upright shall behold His face." So, ito ay ganun ding sinasabi na ang Diyos ay matuwid, tinawag siyang matuwid. At ang ibig sabihin nito sa pagpapaliwanag ng mga sumunod na linya ay na meron siyang kinalulugdan niya ang mabuting gawa, at ito ay kanyang pagpapalain. Yun ang ibig sabihin ng "they shall behold His face." Madalas makita natin sa awit ang lengguwahe na "do not hide your face from me." At ito ay ibig sabihin hindi siya para bang walang pakialam sa iyo ang Diyos kasi hindi kanya tinitingnan. Kaya yung sinabi dito na yung mga matuwid, the upright shall behold His face, sila naman ay pinagpapala. Ito nga ay yung lengguwahe ng pagpapala doon sa ironic blessing na sinasabing, "The Lord make His face to shine upon you." Ito ay isang mayamang pagpapala, at yun ang ibig sabihin na ang Diyos ay matuwid, siya ay magbibigay ng pagpapala sa mga matutuwid. Ito ay isang katotohanan na siguro ikagagalak nga natin na ang Diyos ay sa Diyos mayroong pagpapala sa mga matutuwid. Pero ang isang kabaliktaran din ito, or kabilang bahagi nito ng kanyang pagiging matuwid na hukom, ay siya ay magbibigay ng parusa sa mga masasama. At ito din ay isang katotohanan na ikinagagalak at inaawit na makikita nating inaawit ng may kagalakan sa banal na kasulatan. Dito sa mismong awit na ating pinag-aaralan, Psalm 129, ito ang nakikita natin at ito ang tinuturo sa bayan ng Israel na kanilang kilalanin, hindi lamang sang-ayunan, kundi kanilang ikagalak nila na ang Diyos ay matuwid, at ang pinakatinutukoy nila dito ay na siya ay nagbigay ng hatol, ng karampatang hatol sa mga masasama. So sa verse 4, "The Lord is righteous, He has cut the cords of the wicked." At ito ay tinuturo sa bayan ng Israel at maging sa atin na maging awit natin ng may kagalakan, ng may pagkamangha sa kanyang hustisya, may pagpupuri sa kanyang kabanalan na siya ay matuwid at kanyang pinutol na ang tali ng mga masasama. So ito ang madalas nating makikita, hindi lamang dito, kung kayo ay may habit ng pagbabasa ng awit, ito ang madalas niyong makikita na papuri ng awit at kanyang dalangin. Dinadalangin ni David at ng ibang mga nagsulat ng mga awit na ito, dinadalangin nila na parusahan ang mga masasama. At minsan kapag ito'y ginawa na ng Diyos na
pinuksa ang kanilang mga kaaway, ito ay kanilang ipinagdiriwang, ito ay kanilang ikinagagalak. So ito ay isang katotohanan na madalas nating makikita sa Biblia, at dito nga sa awit ngayon na ating pinag-aaralan, ang tinuturo sa atin ay magkaroon ng kagalakan maging sa katotohanan ito na ang Diyos ay nagbibigay ng tamang parusa, hindi niya pinalalampas ang kasamaan. The Lord is righteous, He has cut the cords of the wicked. Siguro ang katotohanan ngang ito ay atin ngang sinasang-ayunan, hindi naman natin tinatanggi, at ito'y kasama sa ating mga doktrina na kilalanin na ang Diyos ay matuwid, at alam natin at may binibigyan ding diin sa ating pagtuturo ang katotohanan na ang Diyos ay paparusahan ang lahat ng kasamaan. Pero ang hamon nga sa atin ng awit na ito ay maging hindi lamang katotohanan ng ating sasang-ayunan, kundi isang katotohanan ng ating ipagdiriwang. Kung makikita natin sa banal na kasulatan, ay ang katotohanan ito ay may binibigyan diin, paulit-ulit na binabanggit, at ito'y paulit-ulit na pinapupurihan ng may kagalakan. Ang Diyos mismo ay nagpakilala kay Moises sa Exodus chapter 34 na ito'y kasama sa katangian na binigyan niyang diin tungkol sa kanyang sarili. Sa pagpapakilala ng Diyos kay Moises, sinabi niya na siya ay he will by no means clear the guilty. Kasama sa binigyan diin ng Diyos mismo tungkol sa kanyang sarili ay na sa anumang paraan ay hindi niya ipapawalang sala ang may sala. Itong kanyang pagiging matuwid, pagiging just, ito ay kasama sa binibigyan diin ng Diyos mismo tungkol sa kanyang sarili. Hindi natin makikita, siguro i-expect natin na sang-ayunan man ito ni Moises at ipalaganap niya ang katuruan na ito. Siguro ang isipin natin at sa nakita natin kay Moises, siya naman nga ay nanliliit sa harap ng Diyos. Siya ay nahihiya at nakikilala niya na siya ay kailangang yumuko sa harap ng kabanalan ng Diyos. Pero ang makikita natin ay isang kagulat-gulat na awit niya na kilalang The Song of Moses sa Deuteronomy 32, ay isang buong tema nito ay ang katuwiran ng Diyos, ang kanyang pagpaparusa sa masama, at na ito ay diretso niya sinasabi na dapat ikagalak. Sa simula ng awit na yon sa Deuteronomy 32 ay siniset niya na yung tema na ito ang pundasyon ng trono ng Diyos. At pagdating sa kahulihan ng awit na yun, sa kanyang diretsyon sinabi, rejoice with him, he avenges the blood, and he exacts vengeance on his adversaries. So ito ang yung tinuturo mismo ni Moises sa pag-unawa niya, siya na nakaharap ang Diyos, nakita ang Diyos sa kanyang kabanalan ng malapitan, at siguro meron siyang special insight into what a terrifying presence it is na makita ang Diyos. Pero nakikita niya din na itong mismong itong pagpaparusa ng Diyos, ang kanyang katuwiran, ang kanyang paghahatol ay dapat na ikagalak. Ang tinatawagan pa niya na magbigay ng papuri ng kagalakan ay ang lahat ng mga anghel, ang mga Diyos-Diyosan. Sinasabi niya, lahat kayo magalak kasama niya, dahil ang Diyos ay nagbibigay na kumukuha ng paghihiganti sa kanyang mga kaaway. Sa Psalm 7 ay makikita natin meron ding ganitong tema. Ang huli ng awit na yun ay sinasabi mismo na siya'y nagpapasalamat para sa katuwiran ng Diyos. I will give to the Lord the thanks due to His righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord the Most High. Pero kung titignan nyo dito kung ano ang tinutukoy niyang righteousness,
ay kung paanong in a vivid and very violent way ay mamamatay ang mga masasama. So magsisimula doon sa chapter 7 verse 11, God is a righteous judge and a God who feels indignation every day. At simula 12 to 15 ay sinasabi niya, meron siyang creatively dinidescribe na isang masamang tao na sa kanyang sariling patibong ay mahuhulog at mababasag ang kanyang bungo. Ganun pa niyang itong inilarawan. Sabi, if a man does not repent, God will whet his sword. He has bent and readied his bow. He has prepared for him his deadly weapons, making his arrows fiery shafts. Behold, the wicked man conceives evil and is pregnant with mischief and gives birth to lies. He makes a pit, digging it out, and falls into the hole that he has made. His mischief returns upon his own head, and on his own skull his violence descends. At ito ang kanyang pinag-iisipan, kaya siya biglang pupunta sa kanyang pasasalamat sa katuwiran ng Diyos. I will give thanks to the Lord, the thanks due to His righteousness. I will sing praise to the name of the Lord the Most High. Dahil kanyang pupuksain and even to a violent death ang mga masasama. Ito ay tinuturo sa atin, makikita natin maraming beses ay tinuturo sa atin na ito'y paghuhugutan ng hindi lamang pagkamangha o pagkatakot sa Diyos, kundi pagkakaroon ng kagalakan at pasasalamat sa ginagawa ng Diyos. Sinabi ni C.S. Lewis sa kanyang si C.S. Lewis ay very open about the questions na pinagdadaanan ng maging mga mananampalataya. Kaya kanyang binuksan na sa mga awit, isa siguro sa magiging katitisuran ay na makitang tinuturo ng Diyos sa kanyang mga anak na magkaroon ng galit to the point of violence sa mga masasama. At isa sa kanyang insight dito ay siguro kung tayo ay nakakaramdam ng discomfort sa pagbabasa ng mga ganito, ang problema ay hindi na sila ay nagkukulang sa kabanalan, kundi na tayo ay nagkukulang in the horror that we see of sin at sa ating galit sa kasalanan. Hindi tayo as attuned to the holiness of God as they were. Kaya sila ay nakaawit with joy, with indignation against sin. Dahil para sa kanila ay mas naunawaan nila na ganun nga kasama ang kasalanan na ito'y karapat-dapat na mangyari. Ito nga nakikita natin sa pagdating sa Revelation, sa kanilang mga awit, yung sinasabi na pinainom nyo sila ng mga dugo. Pinainom sila ng dugo, yung kanilang mga kaaway. And this is what they deserve for yung sa kanilang pag-api sa mga mananampalataya ay pinadanak nila ang dugo ng mga propeta. So, yung ganitong awit magmumula maging sa mga niluwalhating kaluluwa ng mga anak ng Diyos sa harapan ng Diyos sa kalangitan. Sila'y umaawit tungkol sa pagdanak ng dugo ng mga masasama. At ilang beses man nating ito'y siguro ma-analyze intellectually kung paanong it makes sense, nakaramdam pa rin tayo ng discomfort sa ating puso. Habang nandito tayo, siguro hindi mawawala sa atin na mayroong some discomfort in the idea of having violent thoughts and violent rage against sin. Pero ituloy nga natin at sagutin yung ikalawang tanong, paano nga ito isang kagalakan? Paano nangyari na ito ay isang temang inulit-ulit sa salita ng Diyos na kanilang ikinagagalak? Kung titingnan natin sa maraming beses na ito ay naging tema ng kanilang mga awit, ang konteksto ng kanilang pag-celebrate of God's
violent destruction of their enemies ay dahil nga yung ginagawa ng Diyos na matuwid na paghahatol sa kanilang mga kaaway ay ito mismo ang kaligtasan na kanilang nararamdaman. So, ito ang kanilang experience of salvation na ang pagliligtas ng Diyos at pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig at pagtangi sa bayan ng Israel kapag ang Diyos ay kumilos upang puksain ang kanilang mga kaaway. Lalo na kung sila ay sa kanilang kasaysayan, sila nga ay naalipin ng matagal sa Ehipto at noong ginawa ng Diyos na kumilos siya ng miraculously, powerfully para sila ay iligtas mula sa kanilang pagkakaalipin at pinuksa itong kanyang mga kaaway. Ang pagliligtas na ginawa ng Diyos with that violence is something na kanilang ipinagdiriwang dahil dito nga nila naramdaman ang na sila ay itinangi ng Diyos at iniibig ng Diyos. Kaya ito mismong pagpatay ng Diyos sa kanilang kaaway ay nakakabit sa kanilang experience of God's love for them. So ito ang makikita nga natin maging dito sa awit na ating pinag-aaralan. Kaya tinuturuan sila greatly na sabihin mula verse 1, "Greatly have they afflicted me from my youth. Let Israel now say." Ito ay pinapaalala sa kanila, pinapabalikan sa kanila ang kanilang kasaysayan na noon pa man sila ay nakakaranas ng mga pag-aapi, na ganito ang kanilang mga kaaway. "Greatly have they afflicted me from my youth, yet they have not prevailed against me." Hindi sila nagtagumpay. "The flowers plowed upon my back." Tagalog niyan ay masyadong maraming R, kaya kayo na lang ang mag-pronounce. "The flowers plowed upon my back, they made long their furrows." So, ito ay yung gumawa daw ng maraming guhit, marahil na sugat sa kanilang likod. Siguro ito ay isang poetic description of yung mga sugat ng paglalatigo sa kanilang likod kung sila ay mga alipin o inaapi, at magkakaroon ng maraming linya sa kanilang likod ng mga peklat. Kaya ito ay ginamit niyang yung plowing. Nagkaroon ng madaming long furrows on their back. At ito ang tinutukoy niya na the Lord is righteous. At dito yung nagmumula yung kanilang kagalakan sa katotohanan na the Lord is righteous dahil ito ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa kanilang paghihirap. The Lord is righteous, He has cut the cords of the wicked. Ang Diyos ay kumilos upang maalis sila doon sa paghihirap na yon, kaya't yung violence that God exerted is an expression of His love. Dito, makikita nga natin na may ganito talagang aspeto na dapat nating nakikita sa pag-ibig ng Diyos. Kasama ito sa pagtingin natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kung paanong siya ay may ganitong passion against anything that hurts us. Kung makikita natin sa Exodus, noong ang Diyos ay nagbibigay ng babala kay Pharaoh na palayain mo ang aking bayan, kanya sinasabi, "Israel is my firstborn son. If you will not let my people go, I will kill your firstborn son." Ganito ang galit ng Diyos, ganito ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay may aspeto din ng galit sa lahat ng mga makakapanakit sa atin. At ito'y makikita natin maging kay Jesus mismo. Si Jesus sa Matthew chapter 18, sinasabi niya, "Whoever causes any of these little ones to stumble, it is better for him na magtali ng bato sa kanyang leeg at itapon ito sa ilog. Siya'y mamatay ng dahan-dahan at malunod at mawalan ng hininga." Ganun ang kanyang pagkamuhi sa kahit sinong makapananakit sa kanyang mga iniibig. Nakikita natin na ito ay bahagi din ng pag-ibig ng Diyos, kaya't ito ay nakikitaan natin ng kagalakan.
na paghuhugutan natin ng kagalakan na matuwid ang Diyos sa kanyang katuwiran. Itong mga gumagawa sa atin ng kasamaan ay kanyang parurusahan. Dito tinuturuan yung bayan ng Israel na alalahanin, sinasabi pa sa kanila, "Let Israel now say, greatly have they afflicted me from my youth." Siguro marami sa kasaysayan ng bayan ng Israel ay meron ngang maaalala, mababalikan sa kanilang sariling experience na affliction na kanilang naramdaman mula sa mga kaaway. Pero sa atin ngayon, siguro mahirap makaisip kung anong mga affliction ang dinadanas natin. Meron ba tayong mga matitinding kaaway? Hindi tayo nakaranas ng pagiging alipin at pagkakaroon ng ganitong mga experience na the flowers plowed upon our backs, nagbibigay ng matinding violent oppression. So, hindi ito part of our experience na ating mababalikan at sa ating masasabi, ito ay totoo din sa atin, ikagagalak ko ang pagliligtas ng Diyos. Pero mayroon pa rin, maging sa ating panahon, ay tunay na nakakaranas ng ganitong mga karanasan, mga mananampalataya sa ibang bansa na sila ay nakakaranas ng matinding oppression from their government. Madaming mga balita lately na madaming libo-libo ang pinapatay sa ibang bansa dahil lamang sa kanilang pananampalataya. Sila ay maaaring makatingin doon sa katotohanan na mayroong violent oppression silang na-experience, and it would be a great joy to them kung ang Diyos ay kikilos. Pero baka hindi nila masabi at maaaring hindi nga nila maangkin yung tinuturong sabihin dito na yet they have not prevailed against me. Ito'y maaaring maging experience ng isang mananampalataya at naging experience nga siguro ng mga nababalitaan natin na sila nga ay libo-libo nang napapatay, ay parang hindi nila masabing the enemies have not prevailed. Sila nga ay nagtagumpay at sila ay namatay. Kaya itong awit na ito, kung ating titingnan, ay parang hindi natutupad. Kung tutuusin, yung Israel mismo, sila man ay nakaranas sa kanilang kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos mula sa kanilang mga kaaway, ay kinalaunan ang Diyos mismo ay hinayaan silang sakupin ng kanilang mga kaaway bilang kaparusahan sa kanilang pagsuway sa mga kautusan ng Diyos. So, hindi din nila hindi masabi doon sa karanasan sa lupa ng Israel at maging ng mga mananampalataya ang katotohanan na ang Diyos ay pinarusahan ng mga masasama at nagmumukha pa nga na hinayaan niyang magwagi itong mga kaaway. Kaya upang makita natin na ang salita ng Diyos ay nakatindig pa rin at ito'y hindi nabali, ito'y tingnan natin na ito'y may spiritual na kahulugan. Ang sinasabi dito na the Lord is righteous, He has cut the cords of the wicked, makikita natin na ito'y may spiritual na katuparan maging sa mga mananampalataya na napatay ng kanilang mga kaaway, napatay even violently by enemies, maging mga martyrs, at sila nga, yung mga martyrs ang nakita ni Juan na umaawit sa Revelation, silang mga martyrs who were violently killed, and even ang pagkakasabi, the beheaded souls ang nakita ni Juan, sila ang umaawit tungkol sa katuwiran ng Diyos. Na ito ay kanilang hinihingi na tapusin para talagang tuluyan ng puksain lahat ng kaaway. At ito din ang kanilang ipinagpupuri na nakakita na nga sila ng katuwiran ng Diyos na pinarusahan ang mga masasama sa kanilang paligid. So ito ay makikita nating kahit sa mga taong namatay na matindi, ito ang kagalakan na meron ang mananampalataya na hindi maaalis. Tulad nga dun sa kanta ni
Martin Luther, the body they may kill. Maaari nila tayong mapatay, pero sila pa rin ay hindi magwawagi at masasabi pa rin natin sa kalangitan, itong awit na ito, they have not prevailed against me. Hindi ito, wala silang magagawa sa atin. Kung tayo man ay kanilang patayin, ay parang dineliver lang tayo sa langit. At ito ay ating kagalakan. Sabi nga ni Kevin DeYoung, kaya daw si Esther ay may tapang na sabihing, if I perish, ay dahil ito ang kasiyahan ng isang mananampalataya. The worst thing that could happen to you is the best thing that could happen to you. At kaya ito ay makikita natin ng katuparan, lalo na pagdating sa ating walang hanggang buhay sa kalangitan kasama ang Diyos, na tatayo tayo ng banal, ng maluwalhati, and masasabi nga natin, they did not prevail against us. Doong maikling kahirapan na ating pinagdaanan sa lupa ay matatabunan ng libu-libong taon, or more, an eternity of bliss in front of our God. So ito ay nakakakita ng spiritual na katuparan. Ito man ay mangyari man sa ating buhay, na yung ating mga kaaway ay hindi niya pinuksa, hindi pinigilan, tayo ay namatay, ito'y totoo pa rin. At kung ay nagpapakita, ito isang talagang spirit-inspired heavenly song na maaawit natin, they have not prevailed against us. Ngunit merong isa pang, at siguro ito ang mas matinding kagalakan, dahil ito ay isa pang spiritual na katuparan ng katotohanan ito na makukuhan natin ngayon din. At hindi na hihintayin pa natin sa langit, at mangyari man na tayo ay patayin, nakuha na natin ang kagalakan na ito. At ito siyempre ay walang iba kundi sa kamatayan ni Hesukristo. Isa sa problema, kaya talaga namang mahirap maunawaan kung paanong ang awit na ito at ang katuwiran ng Diyos ay isang pagmumulan ng ating kagalakan, ay kung pupunta tayo sa susunod na awit, Psalm 130, ay merong isang problema, ang makasalanan sa harap ng katuwiran ng Diyos. Sabi sa 130 verse 3, if you, O Lord, should mark iniquities, who could stand? Ay kung ang Diyos ay mamarkahan niya ang ating kasamaan, sino pa ang makatatayo? Ito ay may bibigyan ng kasagutan, dahil patanong itong sinabi sa Psalm 130. Sa Psalm 143, ito ay may sagot kung sino ang makatayo, at sinasabing wala. Psalm 143 verse 2, enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you. Walang makatatayo ng matuwid sa harap ng Diyos. Kaya ang dalangin natin ay na enter not into judgment. Itong dalawang talatang ito, 130 verse 3 at 143 verse 2, ay madalas na masitas sa mga Reformed confessions. Sa Belgic Confession, it is quoted in line, kasama sa kanilang confession mismo na binabanggit, we must always pray with David, enter not into judgment. At itong 130 verse 3 ay kasama sa mga main source scripture reference tungkol sa justification by faith. At ito ay nagbibigay nga at nagtuturo sa atin ng problema kung bakit mahirap para sa atin na mga makasalanan na magkaroon ng purong kagalakan tungkol sa katuwiran ng Diyos. Sa harap ng katuwiran ng Diyos ang ating mararanasan ay takot sa kanyang parusa, dahil if he should mark iniquities, no one could stand. Ito nga ay binibigyan din ni Pablo ng
pahayag, Romans chapter 3, verse 22b to 23. Alam natin ito. Sabi, there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ito ay isa sa mga sikat na memorable verse from childhood. At ito ay nagpapatuloy tungkol doon sa beloved doctrine of justification by grace through faith. Sabi sa verse 24, all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. Ngayon, ito ang gusto kong ating pansinin at maunawaan. Sinabi ni Pablo, ito daw, ebanghelyo na ito, na tayong mga lahat na mga nahulog sa kasalanan, lahat na hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ay iniligtas sa pamamagitan ng justification by grace through faith in the blood of Christ. Ito daw, sabi niya sa verse 25, this was to show God's righteousness. Ito ay para ipakita sa atin ang katuwiran ng Diyos. Dito natin makikita sa kamatayan ni Kristo sa cross ang kanyang katuwiran. Mayroong matapang na sinasabi si Charles Spurgeon na sinasabi niya, I think even in hell you will not see a full picture of the righteousness of God. At ang ibig niya sabihin dito ay dahil kailangan para makita mo yung buong picture of the righteousness of God, pagmasdan mo ang impyerno ng buong walang hanggan. For a whole eternity, doon mo pa makikita ang buong picture of the righteousness of God. Pero sa cross, sa kamatayan ni Kristo, nakikita mo, doon na ipapakita ang katwiran ng Diyos. This is to show the righteousness of God. At dito ang ibig sabihin ay na para bang ang Diyos, bago namatay si Kristo, ay nagmumukhang hindi matuwid. Mukha siyang hindi matuwid na hukom bago namatay si Kristo. At para bang habang hindi pa namamatay si Kristo nung panahon ng lumang tipan, kapag kanilang inaawit itong the Lord is righteous, ay parang hindi pa nila nakikita ang tunay na katuparan na ang Diyos nga ay matuwid. Dahil nga ang Diyos ay nagmumukhang hindi matuwid. Ito ay dahil daw, sabi, because in His divine forbearance, He had passed over former sins. Dahil pinalampas niya yung mga kasalanan, kaya't nagmumukhang ang Diyos ay hindi matuwid. Sa aking isipan, sa aking sariling pagsukat, siguro ang pinakamasahol na krimen ay rape. At tatabi ko doon ang murder. At sa ganitong klase pa ng krimen, doon lang natin makikita at mahuhukay na sa puso natin meron tayong pagkilala na nakakagalak ang hustisya ng Diyos. Kung isipin natin na ito ay kathang isip ko lang, wala akong balitang nahukay na ganito. Kung merong isang serial rapist and murderer ng mga minor de edad, mabalitaan natin na may ganun, at hindi siya nahuhuli, at sunod-sunod sa ating paligid ay ito yung nangyayari. Ito'y katahang isip ko lang. Hindi ba sa ganoong sitwasyon, kung ito'y mangyari nga, ay nakakakulo ng dugo. At habang hindi nahuhuli yung kriminal, ay para bang ating sasabihin, at ito nga ay nagiging katitusuran sa marami, nagiging sanhi ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos, ang kanilang sasabihin, asa ng Diyos? Asa ng Diyos at bakit hindi niya pinipigilan na itong krimen na ito? Siguro, kailangan makita natin na sa harap ng kabanalan ng Diyos, ganun karumal-dumal ang krimen, ganun karumal-dumal ang mga kasalanan, dahil siya ay banal, ang lahat ng kasalanan ay may ganitong kamuhi-muhi sa kanyang pagtingin. At kaya, ang pagkakasabi nga sa Psalm 7:11 ay na He is a righteous judge. He experiences indignation every day. Ito ay kanyang
sa buong panahon, sa harap ng lahat ng paulit-ulit na pagkakasala ng lahat ng tao, siya ay namumuhi. At ito ang tinutukoy ngayon pagdating sa Romans 3, sinasabi ni Pablo na habang walang pagpaparusa sa mga kasalanan and pinalampas ng Diyos ang napakaraming kasalanan sa lumang tipan, nagmukha siyang walang katuwiran. Pero dahil pinangyari ng Diyos according to the hand and plan of God na si Kristo ay namatay sa krus, inako ang kasalanan, at tayo na mga mananampalataya ay nakakaunawa ng kahulugan ito na ang ating Panginoon na matuwid ay inako ang kasalanan nating lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. At sa Kanyang pag-ako ng kasalanan at sa Kanyang kamatayan ay kinuha niya ang parusa na para dapat sa atin. At dito nakatagpo ng satisfaction ang puot ng Diyos, ang hustisya ng Diyos. Dito nakita natin ng katuparan na ang Diyos nga ay matuwid at ito ay nagpapakita ng Kanyang kaligtasan at ito ang nagsimula ng tunay nga na pagpuksa ng ating mga kaaway. Sa kamatayan ni Kristo ay nawalan ng bisa ang kasalanan, ang ating pinakakaaway na masasabi nating it has afflicted us from our youth. Ang lahat ng ating mga kasalanan ay talagang gumuguhit sa ating likod at talagang inaapi tayo at dinadala tayo sa pagkaalipin na tayo ay dalhin sa kapahamakan. Ngunit sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo at pagkakaroon ng pananampalataya sa Kanyang pangakong pag-ibig, tayo ay na iligtas mula sa pagkakaaliping ito at ating mas tunay na masasabi itong sinasabi sa Psalm 129, they have not prevailed against us, the Lord has cut off the cords of the wicked. Kung tayo ay nahihirapan na maunawaan ano ang merong kagalakan para sa atin sa katuwiran ng Diyos, ibaling natin ang ating tingin doon sa krus, sa kamatayan ni Kristo. At doon nga natin makikita, sabi ni Pablo, this is where God shows His righteousness. Kung ito ay may halong mensahe sa atin na hindi entirely joyful or at least not pleasant, dahil ito ay isang paalala sa buong mundo na ang Diyos nga ay makatuwiran na hindi palalampasin ang kasalanan. Kaya't maging ang Kanyang bugtong na anak ay kinailangang mamatay dahil hindi niya palalampasin ang kasalanan. So ito, ang magiging mensahe nito sa tao ay na kailangan niyang magsisi, kailangang harapin ang kanyang kasalanan. At kung siya ay haharap sa Diyos, daladala ang kanyang kasalanan, ay hindi nga siya makatatayo. Kaya't merong mensahe ang katuwiran ng Diyos na hindi nakalulugod sa ating puso bilang mga makasalanan, ngunit kung tayo ay mabigyan ng pananampalataya at pag-unawa na sa katuwiran ng Diyos na pinarusahan si Kristo, dito tayo makakatagpo ng kaligtasan. Ito nga ay ating magiging kagalakan. Kaya nga doon sa pagtuturo na aking sinummarize ay nilinaw ko ang katuwiran ng Diyos ay kagalakan ng mananampalataya. Ay hindi ito magiging kagalakan ng mga hindi mananampalataya. Ang katuwiran ng Diyos ay bad news para sa mga hindi mananampalataya. Pero sa atin ngayon na sumampalataya kay Kristo at nakita dito ang katuwiran ng Diyos, nakita dito ang pagpaparusa sa kasalanan, ito'y nagbibigay sa atin ng kagalakan at tayo'y makakaawit at makakapuri sa Diyos. The Lord is righteous. He has indeed cut the cords of the wicked through the death of our Lord Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na nagtuturo sa amin ng inyong kabanalan, nagtuturo sa amin ng inyong mga kautusan.
At sa pamamagitan na ito'y na ipapamukha sa amin na kami nga ay makasalanan na karapat-dapat na inyong maparusahan. Ngunit salamat, Panginoon, na sa inyong salita ay inihahayag nyo rin ang inyong biyaya. Sa inyong katwiran ay sa pamamagitan ni Hesukristo ay binigyan nyo kami ng daan na maligtas. Sa pananampalataya sa inyong biyaya ay makakatagpo kami ng kaligtasan mula sa inyong puot at sa aming mga kasalanan. Tulungan nyo nga po kami, Panginoon, na patuloy pang mas maunawaan ang mga katotohanan ito, patuloy pa naming maunawaan ang inyong katwiran, nang sa gayon ay mapalalim ang aming pagsamba sa iyo at madagdagan ang aming kagalakan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.